Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa oras. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mahagkot na hapon sa ating matanan. So, natanan po kita, no? Karuyan, humigda na sa ato balay kay kapilit. Pero, kaupay na nga, adikit niya hapon niya, naging pili nato nga, makaupod nato nato yun. So, praise the Lord para po sa tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy ka namin sinasama. Inanapila ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang aming itinangka sa lahat ng sulok ng lugar. Panginoon, malaya kang pamilya sa oras na ito. Kalooban nila ng Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa aming mga buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa privilege na binigay mo sa amin upang pagsambahin ka, upang maanasan ka sa oras. Panginoon, nagpapalinis kami mula ulo hanggang talampakan. Lahat ng aming naisip, nagawa at naramdaman, Panginoon, isinusuko namin lahat ng ito sa iyo. Panginoon, ikaw ang mahayag sa gawain ito. Sa iyo namin binabalik mo walang katapusang papuri, pagpapila at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Lahat ko'y magsabi ng Amen. Amen. Sa pagpong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Sabi po sa ating awitin, ikaw ang number 1, Panginoon. Pero sa totoo lang, may mga times na hindi talaga nagiging number 1 ng Diyos. Tama ba? Sino rito yung malakas loob amin? Taas nga kamay. Ay, wala. So, number 1 si Lord sa puso nyo. Sige, tingnan natin ngayon na. Kailangan pag tumawid tayo, sasayaw kayo sa Diyos. Kasi nasabihin natin sa ating awitin, ikaw ang number 1, Panginoon. Sige, tingnan natin. Hallelujah, purihin natin ang Diyos. Sasambahin ko
Presensya mo, pagkalakad mo, pagkalakad mo, ay kalakasan ko. Walang ibang Diyos, walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang, hallelujah, ang pupurihin ko. Ikaw lamang, ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, yes Lord, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Salamat Panginoon, kapagkat sa iyong mga salita. Hallelujah. Amen. Ang sabi pa nga po sa ating kanta, you're the only one. So, sino po ba dito ang only one ang Panginoon sa kanilang buhay? Amen. Lahat po tayo dito ay ang Diyos lang ang nag-iisang tao sa kanilang buhay. So, ang sabi po sa awit 40 verse 1, sa Diyos na si Yahweh matyagang naghintay, ang aking panaghoy kanyang pinakita. Lahat po tayo dito ay may kanya-kanyang problema, may kanya-kanyang pinagdadaanan. Pero dahil sa ating mabuting Panginoon, lahat ng ito ay nabigyan na ng kalikasan ng ating Panginoon. So, sino po ba dito ang handang ipagsigawan ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay? Amen. Tawagin po natin si Sister Evelyn, pinagpala ng Panginoon. Open ang kulog, una sa ito. Open ang kulog sa atong matahalimakan. Una ko rin kulay pagpasalamat ang protection sa Ginoo sa nakakapabataan. Although may yung pinagdadaanan sa rapero, walang sarap ang sa Ginoo. Lalo-lalo na si Joserel, niyan, danay, pinabago niya kanya tiyan, pero okay na, kaya man niya. Basta mag-confirm ka lang ang mga kanchi. Nansan, paliklat yung pasalamat, ikaduha nga, sa niyan siguro magsulat mga medyo okay na naman mo ko, hindi na wala masyado nagkukulang at siyempre dahil man sila nakatag na pero siguro talaga kalooban talaga ito sa Ginoo. Grabe, pero salamat niya. Kasi ang panahon na daan sa niyan parang lap-lap, parang wala ko na itong kasi parang talaga pag talaga kahit kailan kapag totoong nagiging ka sa pagpapabayaan. So, salamat sa kanya pinag-ibigay ang lahat ng Amen. Ang sabi pa nga po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay. Sino pa po ang handang magpatotoo? Amen. Tawagin po natin si Sister Ninalyn, pinagpala ng Panginoon.
pag nagtintin, nagsulpok tango, parang ginsarihan ka kay Jesus, pinakita ko po kay Pastora sa kanya, mga ano. Tapos parang pag nag-pray ka daw, dapat samahan mo sa ninyong pananalig kasi parang isipin mo na, karawat mo na, di mo ginara sa kanya. Gusto niya tayong pagkatimala sa bukuan, yung mga raw niya, nagsulakkan mo, so pasaan tulogod. Nagsulakkan mo. Basta sige ako mo, sariyan mo tayo. Kasi sige ako rin mo, Lord. Bisan pira ka bukos nga ako lang anak iinom mo, di rak mag-upay, kung di rin mo ihatag sa kakabulungan. Marang na pinunat, nagtitiwala sa imo. Kapag ko ang ako, great healer, ano ako Panginoon na siya magbubulong sa ako. Masugod yan. So na nga, pag inampusan sa'yo nga, punang ni Pastora, idalawara, ang Lord. Tapos salamat, kinagupin. Tapos sa nagpinaon, sa sunod ko pagkaon na halong ka lang. Pero makusad ako na una nga, dire niya, nakabayan. Itong layak niya, tapos sige, dire niya, ihalag sa kontrato niya masol, kahit pangarap ko sa'yo, maupay na talaga. Totoo, nagkaon ng luto, nasuksukan sa luto, para na magsuol. Grabe talaga pag natapot ka talaga sa Ginoo kasi kamayan ka naging papangaro nga, mayaw ka talaga parang ikuha niyo, ani pa na ng palatay parang nga nakarawat na niyo, ipapangaro sa kanya. Ihatag talaga niyo, basta makusog ang iyo na muna nga natapot lang sa kanya. Sa kanya na niyo ihatag, matanan na iyo, karoyan aron sa kanya nga may pasasalamat niya sa inyong pagkuhan. Nasin sa ilang siniyang pinag-pray, ay grabe talaga si Lord. Pinagpinasan ko na punta. Mamapay naman si Nancy. Sa kanyang tawa. Grabe yan lang. Grabe. Akaw na ko din kawaatin. Grabe talaga si Lord. So, salamat talaga kay Lord Nancy. Kaya pamating yan ako. Ako panalangin para sa ako pang kapatid niya si Nancy. Punta man. Si Lord. Yes, grabe ang pasalamat talaga kasi niyan, parang di ko provide niya na ang mga pangangailangan kasi marami na bago pa kasal, excited na. Grabe, maraming pasalamat na kasi niyan na February 1, nakakakuha na kami diyan sa ng requirements. Salamat talaga Lord sa imo. Bulig nga tanan, sa kanya na talaga ang mataas na pinakapagpulit. Kasi pasasalamat niya sa kanya. Salamat. Amen. Ang sabi pa nga po sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, at sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng sister. Sino pa po ang gustong magpatotoo? Amen. Tawagin po natin si Sister Nancy, pinagpala ng Panginoon. Sa mga pagpalang hapon po sa tandatanan. Last time, pag nagpapatula kayo, kinangis up. Yan na, kuan na. Abote na nanawang iti. Kuan, nga. Nagpapasalamat ko sa Lord kay una, pamati niya na ako prayer. Halos pera ka bulan nga anak ko asawa din nakaka-attend. Di kanya na, privilege kay Abi siya. Grabe, kanina bago ko sa kanya, wala mo paglagyan yung tuwa ko kay maupod ka na utro sa church. Tingnan. Ang sa'yo ko bang maging papasalamat sa Lord, ano? Especially kan Achi. Sa naka-istorya lang mo siya sa Wednesday, si Peter, sa nakadi kami. Namulat na siya ako na noon once and kasal. Noon nalilipay ang sobra kay nag-promise na siya sa ako. Ay, buto-buto. Nagbato niya sa ako. Mapamayaon sa maray kay Bata, pakasalkin. Ito lang yung mapasalamat sa Lord nga. Grabe nga. Blessing. Yan ang atuig. Although, mayaon pa lang akirot sa January. Tignatapusan February sa January, hindi pa yan sa next. So, sa kanya pinakatas mga puri. Mapasalamat sa sobra. Amen. Ang sabi pa nga po sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na naghihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasakit. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister. Tawagin po natin ang music ministry at tayo po ay tuloy-tuloy na sa pagsamba. Tawagin po natin si Sister Regina for giving service.
paano ko mapapahalin po 10 minutes lang ngayon talagang kuha na ang sa living. So ito ka po na lang no. So dito sa Awit chapter 50 verse 14. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin inyong lahat. Amen. Napakabaysa sa kuhan sa verse ng ginhatag sa Lord. Ang isusugat niya dito, matuto tayong magpasalamat kahit sa kunting halaga man o sa malaking halaga. Sa pagpapasalamat mo pala sa Diyos, nagagawa mo na siya mapalipay. Ang gitutukoy kasi dili nga verse, dili tungkol sa ginahatag nato sa Kanya, kundi tungkol sa pagiging tapat naton sa Diyos. Kung tutusin, Kanya man talaga dili nga tanang. Ang pasalamat ay may karugtong pa upang tuparin. Huwag puro pangako lang sa Diyos na hindi mo tinutupad. Ang pangako ay doon po yan makikita sa offering. Kasi ang tithes po ay normal na doon at ikang ganun sa Lord. Pag mga halimbawa, nangangako ka sa Lord nga, Lord, maghahatag ako sa 100, di kan bawasan mo. Yun, di mo tinupad ang pangako mo sa Diyos. Ang gitutukoy talaga niya dili tungkol sa kwarta, kundi tungkol sa katapatan mo sa Kanya. Kaya kung tutusin, pwede maggamit ang Lord sa ibang tao para matugunan ang Kanya at pangailangan dito sa church. Pero sila ang mag-aani, diri ikaw. Kung sino ang gigamit sa Lord, siya ang mag-aani. Abago dito sa verse, chapter 50, verse 8, hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hain sa dambani sinusunog. Abago dito sa verse, pagkat aking iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas, at ang lahat na may buhay sa parang ay akin lahat. So maliwanag din nga, gitutukoy sa Diyos ang katapatan sa bawat isa sa aton. Diri tungkol sa mga ginahatag nato sa Kanya. Pag mangako ka, tutuparon mo, pero mamitin yung magsasakripisyo kit. Pero may tayo magsasakripisyo kahit sa natong pangako. Kaya doon sila makikita ang atong love para sa Lord. Kaya tithes, normal na ito talagang ikang na sa Diyos. Kaya pag di ka nga maghatag sa tithes, ibig sabihin, magnanakaw ka. Kaya doon sila nakikita ang natong love sa offering. Tingnan, ako pala kung paano kung pahalipo ko na nag-apurok talaga. So, ikukan ko na lang, testimony ko na lang, para mas maano. Para sa isang akong anak, nagkasakit. Ay, before mag-siningasan day, di man nag-aging Domingo, nakwarta talaga, aminado ako 100 na lang. Abang ako, Lord, di mo na kasi maghahatag, kay 100 na lang kwarta, yung pagtingali ng ibang gastusan. Anong nangyari? Anak nagkasakit. Pag sa nagkasakit, anak daw nagasto, di na 100. Pira pa, anak nagasto. Di nga, doon ko na-realize na dapat mas inuuna mo ang Lord. Diba ito kanta kanina, na si Lord ko na number 1 dapat sa kinabuhi. Kaya doon ko na-realize na, bisa pa, gaano kadako, anong pangangailangan, uunahon mo ang Diyos. Lalo na yung nagkataon na Domingo. So, mag-o-offering ka, dili ka masugad nga, diyak mo na Lord mahatag, kaya siyempre pangangailangan. Minsan nakakalimutan nato nga, ang Diyos na pinaglilingkuran nato, mao siya nagtatagyaw sa kayamanan nga adi sa kalibutan. Di ka, sa nagpanak yun ang kwarta nga 3,000. Ang 2,000, ibabayad ko sa bugto. Eh, siyempre, utak sa kanya. Kaya bago ko sa kanya, magbabayad ka. Magsugalak sa kanya, magbabayad ka. Di ka, ang gipagad niya sa ako, 1,500 lang. Di ka, bago ko, nagdadalawang isip ka, maghatag sa 2,000. Kaya bago ko, anak bata, may sakit. Bayo na, magpa-check up. Di ka, inisip ko, wala sa mabulit. Wala ibang yung lalaumang kung ito, may sakit trabahuan. Di ka, basta pinag-isipan ko si buong pag-iisip talaga. Bago ko, nag-desisyon na. Bago ko, ihahatag ko si Pugkos, magbabayad ako si Pugkos sa nakutang sa bugto. Kay unang-una, yak na ruwag nga, mawakay ang tiwala niya sa akon. Ikaduha, Lord, ikaw nagbahala sa anak-anak. Nagpadarak 2,000. Praise God, sitong tanga ko, anak bata, gumaling. Ang hiranat nga hataas nga, gulpi talagang suka si Tumiya. Nasambad ng kayakwan, pag sinuka, nagsinuka siya, sinuka. Diyan, itong tanga kulok.
gumaling talaga na ako na kabakang pastora o kinanak-anak. Kaya ba mo, ang katapatan mo talaga, grabe talagang kapangyarihan sa pagiging tapat. Kasi dumadaloy kasi siya tugtog sa imo pamilya. Di nila ikaw ang pinagpapala sa Lord, kundi buong angkan mo. Ay pag sumuway ka, buong pamilya mo, damay rin. Kaya, kung pag-realize nga, dapat ginuuna ang Diyos. Bisang pag-aano ka dakol pangailangan. Di ba, may sito nito, mga dakol utang, masugad. Dako na magtatag, so mag-upiri kay magbabayad ang utang. Minsan nakakalimutan natin nga, ang favor na ginahatag sa atin sa Lord, tigang man talaga sa Kanya. Kaya di rin man ito makakabayad, kaya kung di rin tigang sa Diyos. Di ang man ito nga, doon ko na-realize na, bisang pag-aano ka dako, ito nga, utang mo, magbayad ka. Kasi, sa panahon na nangangailangan ka, ikaw ang gipahurang nila. Tapos ngayon na sira na nangangailangan, magbayad ka. Kaya, pag di ka magbayad, isang itutulog yan sa Diyos. Ikaw ang sisingilan ka sa Diyos. Siyempre, grabe pa ang kailangan. Masulit nga, may nga, Lord, di rin nagbabayad sa, susumbatan ka sa Diyos nga di ka nagbabayad, yung kamang ibarayan. Minsan kasi nahahadukit nga magbayad, minsan nahahadukit maghatag sa Lord kaya tungod sa at pangangailangan. Pero grabe kapangyarihan sa Lord, grabe kayo pag-provide sa pakunti-kunting bagay nga napoprovide mo ang mga pangailangan mo sa buhay. Di mo danay ito na pasalamat sa Lord kay masugat ka dito ila, anak kailangan darako. Kaya ba sa Lord, baniya, ang handog ninyo sa Diyos ay inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Ang karoyag sa Lord, matutukit magpasalamat sa dako nga butang, sa dito'y nga butang. Magpasalamat kit sing buong puso kay nalilipay siya sa ato na naidabarukit magpasalamat sa Kanya. Kay grabe, nalilipay si ang Lord sa ato nga nagpapasalamat kit sa Kanya. Minsan kasi pag may kinaro sa Lord, halimbawa, Lord, kaya 5,000. Di ka gintagang katrabaho. Ang kita mo sa trabaho, bismillah. Wala ka pagpasalamat kayo. Siyempre, expect mo karoon mo 5,000. Minsan nakakalimutan mo ang paborito na ginhatag sa isang Lord para matugunan ng iyong mga kailangan sa buhay. Kaya itong lanak ko pasalamat sa Lord. maraming salamat sa iyo, Tanit.
ito. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po itong gamitin sa pagpapalago at pagpapalaganap ng iyong ministry. Dalangin namin, Panginoon, na sa pamamagitan nito, marami kaming kaluluwa na maabot, Panginoon. At patuloy mo pong ipagpala, i-bless ang pinagkukuhanan ng pinansyal ng aking mga kapatid. Sa iyo namin binabalik ng walang katapusang papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat. Tayo tuloy-tuloy na sa papuri pagsamba sa Panginoon. Sino po rito ang makakapagsabi na sa kabila po ng lahat ng ating pinagdaraan ng pagsubok sa buhay, ay tanging ang Diyos pa rin ang ating magiging sandigan. Sumigaw nga po na malakas na hallelujah. Alam niyo po, sa buhay natin, bagaw pa, pahirap na pahirap, pamahal ng biling, itong mga trials sa kinabuhi, malay ko sigilan duga, hindi rin naiibanan. Pero alam niyo ba, ang isang bagay na hindi nagbabago ay yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya in return, napakasarap pakinggan sa part ng Diyos na sasabihin natin sa Kanya na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, paglilingkuran kita. Dalangin natin sa oras na ito, sa araw na ito. Hindi lamang siya magiging hanggang pangako lang sa ating mga labi. Namnamin po natin yung bawat lyrics ng awitin. At alalahanin po natin yung mga naging pangako natin dati sa Diyos. Amen po. Salamat sa Panginoon sa sandaling ito. Tayo po'y sabay-sabay na magpupuri at sasamba sa Kanya. Hallelujah!
aming minamahal. Hallelujah. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang ang Panginoon. Sa'yo ay susunod, aking mag-iikot. Sa'yo lang aking isunod. Minsan pa ikaw lang. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang ang Panginoon. Sa'yo ay susunod, aking Sa'yo lang, sa'yo lang aking isunod. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang ang Panginoon. Sa'yo ay susunod, aking buhay ko. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Ibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y naghandog ng pangako. Tanging ikaw lang. Jesus, sabi ko. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang Panginoon. Sa'yo ay susunod, aking maglilingkod. Sa'yo lang aking isunod. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang Panginoon. Sa'yo ay susunod, aking maglilingkod. Buong buhay ko'y alay lang sa'yo. Sa'yo'y naghandog ng pangako. Pag-ibig ko lang, o Jesus, sabi ko. Iniibig kita, o aking Diyos na pupuri. Sa'yo'y Naghandog ng pangako. Pag-ibig ko lang, o Jesus, sabi ko. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa ating kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa ating kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa ating
May pangako, tahimik ka na. Oh Jesus, oh Jesus, aking Diyos. Oh Jesus, oh Jesus, aking Diyos. Oh Jesus, oh Jesus, aking Diyos. Ikaw na. Yes, Lord! Ikaw lang ang aming kalakasan, Panginoon. Salamat, O God. Salamat sa iyong di nagmamahali na pag-ibig sa amin. Salamat sa kalakasang patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Kaya mo patuloy ka po namin awitan. Kaya mo patuloy ka po namin alayin ng awiting pagsamba. Nais namin parating sa inyo, Panginoon, na ikaw ang nag-iisa namin kagalakan sa buhay. Hallelujah. Mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais ko'y lumalahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay hihimlay. Tamis ng iyong pag-ibig, nagdarama ay langit. Sa bisig mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Sabay-sabay po natin awitin. Kagalakan mula sa'yo. Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong manahan sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isisip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Minsan pa, kagalakan mula sa'yo. Kagalakan mula sa'yo'y kalakasan ko. Ang nais mo, Nais kong manahan sa presensya mo. buong puso, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. at pag-asang sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlang. Tumis ng iyong pag-ibig, nagdarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit.
sa presensya mo. Buong puso isipang kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang sa isip mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magkamali. Ikaw ang aking buhay, at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magkamali. Awitin natin mula sa ating puso, come on. Ikaw ang aking buhay, pag-asang Sing it from your hearts. sa isip mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magkamali. Ikaw ang aking buhay, Wala akong ibang Diyos. at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka'y magkamali. Ikaw ang aking buhay, Ikaw ang aking buhay, at pag-asang tunay. sa bisig mo, Diyos. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay
bisig mo, Panginoon. Ako ay namiss na iyong pag-ibig. Nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalik. Sa iyong pagkakataon, ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming buhay at pagas ng buhay. Sa puso mo, Panginoon, ako ay namiss na iyong pag-ibig. Nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalik. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalik. Sa piling mo, sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalik. Let's continue to worship Him. Just close your eyes. Just feel the presence of the Lord. Enjoy natin yung kapal ng presensya ng Diyos sa oras na ito. Just worship Him. Kung gusto ng Diyos. Just sing it from your heart, church. Pagas ang buhay sa bisig mo, Panginoon. Ako ay himlay, namiss ng iyong pag-ibig. Nadarama ay langit sa piling
Sabihin mo, Panginoon, ako ay labis na iyong pag-ibig, nadarama ay sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Labis ang iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Come on, sing it from your heart. Just sing it slowly. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Labis ang iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. So, yung pagkakataon, come on. Sing it sincerely. Ikaw ang aking buhay Yes, Lord. at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Labis na iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman di ka ipagpapalit. Thank you for your presence. Tunay nga na ikaw ay Diyos na buhay. Sa oras nito, Panginoon, sama-sama kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Bago namin simulan ang pag-aaral ng iyong salita, gusto namin humingi ng tawad, Panginoon, sa ginawa ng lugar na ito, Diyos, na paglapastangan sa iyong pangalan. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa, Panginoon.
Patawarin mo ang lugar na ito, O Diyos, na sumamba at tumilala sa ibang Diyos. Pero kami, Panginoon, ang buhay namin ay para sa iyo. Patuloy namin ipagsisigawan mo, ikaw lamang ang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin, karapat-dapat paglingkuran. Hallelujah. Patawarin mo ang lugar na ito. Namamagitan kami bilang mga anak mo, Diyos. Binibreak namin lahat ng strongholds sa bawat daan, sa bawat dinaanan nila. Binibreak namin ang lahat ng sumpa, lahat ng demonyo na nilagay sa bawat lugar na yan. Ay ina-arrest namin right now sa pangalan mo, Jesus. Binawasak namin ang idolatrous spirit sa lugar na ito. Binawasak namin ang maling paniniwala sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. Sa iyo lang ang nararapat na magsamba. Hallelujah, Jesus. Hindi namin pinapahintulutan ang kahirapan. Hindi namin pinapahintulutan ang suicidal spirit, ang spirit of death na binitawan sa lugar na ito, ang espiritu ng kahirapan. In Jesus' name, we have them right now in Jesus' name. E dinideklara namin, Panginoon, na ang lawang ay para sa iyo. Ang lawang ay kikilala sa tunay na Diyos. Sasamba sa tunay na Diyos. Sasamba sa espiritu at katotohanan. Hallelujah. Hiling namin ang patuloy na pagsama ng iyong makapal na presensya. Continue to manifest, Lord, sa buhay ng bawat isa. Patuloy na bigyan mo kami ng kaunawaan, ano man yung gusto mong message para sa amin, gamitin mo yung abang lingkod, Panginoon. Daluyan ang iyong salita. Lahat kami, Panginoon, ay gustong patuto, gustong marinig ang mensahe mo, Panginoon. Lahat kami tuturuan mo. Lahat kami kakataguin mo, kakausapin mo, O Diyos. Walang ibang may ihahayag, walang ibang may tatanghal sa oras na ito, sa lugar na ito, kundi ikaw lamang aming Diyos na mga pangyarihan. Hinahayaan ka namin na malayang kumilos. Maging sa lahat ng inaabot ng tinig, Panginoon, aabutin mo sila, magpapakilala ka sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Tagpuin mo rin sila, O Diyos. We will enjoy your presence, Lord. Patuloy namin i-enjoy yung kagalakan, yung kapayapaan, yung kapanatagan na ibinuhos mo, Panginoon, sa lugar na ito. Patuloy kaming pakikinig at patuloy, Panginoon, na i-absorb lahat, O Diyos, ng mensahe mo. Sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, mataas na pagluwalhati. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Everybody say amen. Amen. So, abuhatan ato Bible. Abuhatan ato Bible sa Judges chapter 13, verse 5. Yan, sa ISV version, sabi dito, surprise, you're going to conceive and give birth to a son. Don't put a razor to his head
because the young man will be a Nazarite, dedicated to God. From inside the womb, he will begin to deliver Israel from the domination by the Philistine. Ayan. So, this is NIV version. Sabi dito, the angel of the Lord answered, your wife must do all that I have told her. She must not, 5 pala. Verse 5. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because the boy is to be a Nazarite, dedicated to God. From the womb, he will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Palakpakan natin ang salita ng Diyos at kumayan mo muna yung mga katabi. Ayan. So, pwede na kami lumingkod. Maupay nga kulob sa mga maghusay, mga gwapo, mga pinagpala nga anak sa Diyos. Dili sa lawang. Amen? So, malakas na balakpak sa ating Diyos. Hain na liba. Wala ko, mga dancer sa ang iba. Pati ang pa. Yan. So, ini nga text, it's all about Samson. So, ako topic yan kasi siya na kami sa tingog kay maaram aktirila ako yan na nakaranas sa kuan. Grabe nga kuan, tirana, tapos ubusin po na natap na latak nila. Una la sira. Natap na latak nila. So, anyway, diri ko hadlang para diri mag-function according sa panawagan ko sa Diyos. So, ako title, trustworthiness takes more than potential. Again, trustworthiness takes more than potential. Ito na ako gibutang nga title kasi yung buhay ni Samson, higit anta nga si Samson kasi, kumbaga, ato na para sa kanya nga tanan. Kasi, special yung pagkatawag sa kanya, special yung panganak sa kanya, ginsugad sa angel, kung ano ang plano sa Diyos para sinikan Samson sa kanya parents, nga kumbaga mayaon siya divine destiny and purpose. Amen? So, ang scripture nag-report na ini nga angel nagsugad nga ini nga bata magiging Nazarite. Ako na-realize ko nga sila lugo dito at siya nga Nazarite, Nazareno, si Samson. So, ang pagkaw dito sa angel, the child shall be a Nazarite to God from the womb. Ibig sabihin sa Nazarite, dili sa PDB definition, ang meaning sa Nazarite, consecrated or devoted one. Mayang siya tulong kuan pa consecrated one, devotee Nazarite, or untrained vine. Ito ng kanya translation. Ito na ang sugat sa angel sa kanya parents, sa pagon niya nili. The child shall be Nazarite to God from the womb, and he shall begin to, purpose sa kanya kinabuhi, to deliver Israel out of the land of the Philistines. Makalaya ang Israel doon sa mga Filistinian kasi kapot sila under sirasan kan kalaban mga Philistine. So balikan ta mo na, what does it mean pag-isugad nga trustworthiness? Pag-isugad nga trustworthiness, ang meaning niya worthy of being trusted.
karapat-dapat siya pagka iwalaan. Dependable, sa Miraya pagka dito, dependable, or ang synonyms niya, reliable, responsible, sure, or true. So, ibig sabihin, pag isulat nga trustworthy, na pagkakatiwalaan ka, natatapuran ka, totoo ka nga natatapuran. Ano? Kumbaga, responsable ka kapag intangan kasi sa'yo nga, task. So, yung pagiging pagiging trustworthy, mahalaga ito kesa sa potential. What is potential? Potential is something that can develop or become actual. Or, ang sa'yo pong ang meaning sa potential, ability. Naniniwala nga nga tanangkit nga hani tinawag sa Diyos. Amen? For a specific purpose, divine purpose. Nga tanangkit may yung divine purpose, specific purpose. Kanya-kanya kit, panawagan, kanya-kanya function. Ano? So, kapag ang Diyos nagtawag si tao, kapag pinili niya sa iyong mga tao, automatic, mayaon ito ability nga ginahatag siya, capability, mayaon ka na kakayahan para imuon ito nga task, para isa katuparan yung nais ng Diyos. Kaya lang, tingnan natin yung buhay ni Samson. Napakahalaga nito, halipot lang eh. Yung buhay ni Samson, special siya. Special yung pagpurod sa kanya, pagpuntis yung pagkapanganak, ang bago dito, special. Even ikaw, kasi ako, special ang pagpanapon sa ato. Kasi naniniwala ako, sabi ng salita ng Diyos, sa sinapupunan pa lang, iningatan ka na ng Diyos. Naramuan, hindi mo puro di rin natutuloy. Kinhi mo na nirangatanan, wala pa rin nangyayari. Amen? Pero ikaw, adi ka, sa millions nga sperm cell, maupot ka dito, ikaw ang nagbogi. Itintihi ka. Milyon nito ngayon mo kalaban dito, ikaw ang nahiuna. Dito pala, winner ka na dito sa sinapupunan sa imo, kag anak, niwala nga, diriliwat aksidente, nga ari ka, para mabatian ang message ng Lord, kasi naniniwala talaga ako na lahat tayo ay merong potential, merong ability, dahil lahat tayo ay gustong pagkatiwalaan ng Diyos ng mga bagay na mahalaga para magbigay ng karangalan sa Kanya. Amen? So, sukaran mo na nimi mo hipid, special ka sa Diyos. Amen? So, natuod ba? Kulaw yan, itsura sa nimi mo gisukaran, kung natuod itong siya ka, special siya sa Diyos. Amen. Pero despite ito na maanap kit, tinawag kit, sa naranasan ta ang Diyos, alam ta doon ta na-receive yung panawagan nato sa Panginoon, alam ta mayong sa ato ipapahimo, na siya naghatag sa ato sin kakayahan para mahimo ito, like Samson, pero kitanta yung danger. Kasi kaya bisan ko trustworthiness takes more than potential, kasi kung potential klarado yung potential nga ginhatag sa Diyos ng Samson. Aram ito sa children ministry. Very familiar sa kanta si Samson. Samson na si Delilah. Si Samson ay napakalakas. Gintagan siya sa extraordinary nga kusog sa Diyos. Amen? Pero may covenant doon. May covenant, nga bisa sa pagmurot pala sa kanya, dili pwede mag-take at kanya nanay sa bisa nanong kuwan sa grape, wine, mga fermented na mga butang. Doon pala, kumbaga sa tinigangan pala, mayaon na instruction ang Diyos. Pagka ko na-realize ko kung grabe, at ko ay mapinit sa mga lugar, diba, sa sugon. Pero hindi siya pwede mag-take sa mga sugat siton, pagpakuha nito nila sa karapagpatunaw, tapos ang pinao nila, pag mapinit ang kuhan, para din magsulang karatiyan. Pero siya,
doon pala, mayaw na sacrifice na himuunang kanya kag anak para sa kanya. Ganon siya ka-special. Amen? Kita, dikit manam ko na nung naranasan sa nato kong anak sa pinagbubuntis kit. Naalala ko lang sa ni Mama, siya, pero siya nahimatay. Pero siya nahimatay. Ikang pira kabulan siya ni nakakaon. Ano kay, sige lang kanya suka, sige lang kanya dismayo. Ano sa sito na nung kakuri. Ano, diri ko ito siya, makarelate, kasi diri ko noon, salamat sa Lord, nga diri ko noon naranasan nga sugat sito nga pagburo. Ano nga, nahimatay ang sinuka. Salamat sa Lord, warayak siton. Ano, sira, kumbaga, na-realize ko, grabe ang sacrifice na akong nanay. Saan gipumurod pala kami. Ano, maguna, kung sugat, grabe talaga yung kuwaliwat sa amo. Yung panawagan, ano. So, ma-realize na doon sa buhay ni Samson nga at that favor, ginukal siya premia bago dito, permi dito na mention, sino din na nagbabasa ba? Sino marang nakabasa sa buhay ni Samson? Tas ang kamay. Nga hindi ka pa din sarang kung galing, mali talaga ipapasa, hindi ko pwede din ibasahon na tanan. Ano? So, yung life ni Samson, sa panganak na siya, sa pagkako niya, ano, kumbaga, grabe ang pag-iingat kasi nito nga, the presence of the Lord, ada, kan Samson. Pero niya naranasan yung presence sa Diyos. Pag naranasan niya at kanya kusog, kasi hindi naman talaga si Samson ang malakas. Ang malakas at makapangyarihan ay ang Diyos. Nga, aada na upod ka ni Samson. Kaya lang, despite sito na no, at kinano nga may ang question, kinano nga walay siya magtagumpay. Kumbaga, sa kanya life, kinano nga sugat sito na nangyari sa kanya. Kinano nga dumatong sa point nga nag-fail siya, tapos tanggal ang kuha ng kanya mata. Ano, nabuta siya. Kinano nga nangyari ito? Ano? Ito na dapat natong itan. Why didn't Samson become the great leader or servant he had, although he had the potential to be? Ano? Matanan kit may ang potential. Siguro hindi mo hipid, may ang kapotential. Ano? Para maging great leader or servant sa Lord. Ano? Maging, kumbaga, may ang kapotential para ipakilala na makapangyarihan ng Diyos na atong pinaglilingkuran. Amen? Yung Diyos ni Samson at Diyos natin ngayon is the same God. Parehas pa rin na Diyos. Amen? Although, grabe yung potential, kitang-kita, pero kay Nano, ang tanong, bakit? Kung pagka diri siya naging great leader, pero kung sa ibang mga men of God, dili sa Bible, grabe pinag-uusapan talaga sila. Pero kay Nano si Samson, dili ganun katanyag. Ano? Kasi una, his despicable character made him unworthy. Ano? Pag insugad nga despicable at kareyagsit nun, mabara nga character. Mabara niya nga character, ito na nagkuhan sa kanya para maging unworthy sa atubangan sa Diyos. Pero alam naman ng Lord, gumayaw siya sa character, but still pinili siya ng Panginoon. Ginano, yung decision naman, ali sa ato. Naniniwala ko, nga katanan kitini mo yung mabarang ka character. May yung mga weaknesses. Amen? Sino din yung nagsusugad nga, wala siya weakness, wala siya mabarang ka character. Yung payo lang ka ng kanya character, tas ang kamay. Masadang ikaw na. So, si Samson kasi, sa tikang pala, kumbaga, waray niya i-work out yung character niya, mabara niya nga character. Yung weaknesses niya, wala niya i-work out. Ito ang mga negative nga mga characters nato, kinaiya ito sa ato pagiging tao,
nga kailangan ma-deliver kit siton kasi ikarawatan na si Christ. Kaya nga gisugad nga kapag ikarawat mo si Christ, isa ka ng bagong nilalang. Wala na yung dati ikaw ay bago na. Pero this time, si Samson, kin-display niya consistent ang kanya pag-display sa kanya character nga diri maupay. Narito nga character. Mahilig sa babae. Grabe yung last cool siya. Moody, emotional, unpredictable. May doon sa kanya description sa Bible Dictionary. Lustful, moody, emotional, and predictable. Kung babasahon ta dito, sa dito nga, siguro ako na siya, may siya nakikitaan nga babae, nga Philistine, naruyag siya. Parang nandun siya nga kalaban ito san Israel. Kasi nga, yun ang nagpapahirap sa Israel. Yung purpose sa kanya panganak sa kanya, sa kupon, kumbaga, iligtas ang bayang Israel against sa Philistine. Pero sa start pala, ang kanya patatay dito, kanya sugo nga, kanya kag-anak nga, buhay nun para sa akin, nun ang the best nga mapapangasawa ko. Mga diri, mga mananampalataya, mga unbeliever, maong kanya karuyag. Attracted siya sa mga diri na samba sa Diyos. Iba nga Diyos ang din sa samba. Pag nakakita siya malaksi siya mahugay. Malaksi siya ma-attract. So kita, bilang mga anak sa Diyos, iba-iba yung attraction sa ato. Iba-iba yung lust sa ato. Dili na ito sa lust, sa flesh. Pero, bisan sa mga butang, nga diri angay sa tubangan sa Diyos, nga ginkakaruyag nato. Part ito sa lust. Yung naghahangad kasi mga butang yaman man ito, pag-aari man sa iba, posisyon man sa iba, yung para sa iba karuyag mo, sa imo, parang ito sugat sa itong karuyag ng mga sex ito. Amen? So, kita antayan na nanaan mga character nga mayaon kit like Samson nga pwede maging cost, nga maging unworthy kit para maging unworthy sa tubaangan sa Lord. Nandito yung mga character bad traits na to. Nanaan mga batasan nato nga dili po nato na o-overcome. Ikaw lang sila maaram. Ikaw laan, maaram na si Lord. Amen? So yan isip-isipon na kapatid, possible those bad characters na nadiri ka ma-overcome, yun yung naghahadlang sa imo para, kumbaga, maranasan yung breakthrough sa iyong paglilingkod. Kasi yun yung cost kay Samson. Amen? Ikaduha, he broke his Nazarite vows. Yung vow niya as Nazarite, nga di rin pwede uturon ang kanya buhok, na-break. Kaya na-break ito? Kaya tungod sa babae. Pira ka beses siya gawin pinangutan at sa babae ba ko? Kalamay pangawar mo na nakaisip. Ilang beses kaya? Paano ka ba kung mahihigdan, magagapos? Una niya, magagapos sa kapag mainibag o nga talihan iyo, igapos sa many, doon. Ginhi mo sa babae. Dapat na pag-isip-isip na ito niya, nga pinagbabala ka na sisig ni Mao. Ginhi mo sa babae, di ka na bago sa kanya. Yan ako ng mga Pilistino. Yan, sa napatian niya ito, nabibreak ka niya kay Adan Presence sa Lord, nabibreak niya. Kaya yun yung pangako ng Diyos. Hanggat diri na uutod ang kanya buhok, uopdan siya, tatagan siya sin supernatural strength ng Lord. So, bisa na kanya himuon,
Diri, ito siya mapupunta kay grabe talaga yung kusog niya, ano? So, ilang beses, paulit-ulit nga, gitry sa doon nga babae, nga tapos siya para mapirtisan mga Philistine, pero kabeses siya kayong pangutanan, at first, wala ko na siya pagsusumat sa kamatuuran, pero naisip ko, kung kalamay pa, pinaka-basis ka, insarihan sini nga babae, wala mo man lang kaisip. Amen. Tayo si sa nato dapat ma-realize. Minsan, ilang beses na kita try sa kaaway, pabagsakon, diri pakit, nagiging aware. Ha? Ilang beses na kung ano-ano nang ginagawa ng kaaway, kikikitan sa kaaway kung paano ka papabagsakon, kampante ka lang gihapon. Amen. Kampante lang sila. Ang masaklap sa last part, nagsumat siya pag wala sa babae. Pasugad-sugad ka pa kuno nga I love you kuno. Di mo man sakit sa sumat. Kung na ano yung sekreto kay nanong sugad na lang siya na naliimong kusog. Ginahalok pa siya. Emotional blackmail pag ginihimo sa babae sa kanya. Hinano, nakita ng kaaway, weakness niya ang babae. Kita iba-iban ato weakness. Kapag nakita sa kaaway, kunana ni imo weakness. Tapos, kumbaga, kampante ka lang sa ning weakness. Diri mo ibubuligan na ning weakness nga ma-overcome. Kapatid, manatong antay, ikaw ang ma-overcome. Ikaw ang makupurian. Ikaw ang masasaktan. Amen? So, didi, nagsumat siya, kaya ang giniimo sa babae, yung pakaturog siya sa paa. Ano? Doon may kita talaga nga ang kamakababae ni Samson, ginpahili-hili pa doon sa paa. Ginpakaturog. Sa pagkaturog niya, doon siya otde, buhok. Ano? Sa pag-abot sa mga kalaban, kahuna niya nga makusog pa siya, waray na ang Diyos. Waray na kasi napuktol ang covenant. Kapatid, mayong kit mga covenant ng gibuhian sa atubangan sa Diyos. Sa na-encounter ka siya, first time nga naranasan ka. Imposible nga diri ka mga kung Lord, ini, kung ko na ini, surrender ko na ini, babayaan ko na ini, masunod ak sa iyo. Mayong kit mga commit sa Lord. Amen? Mayong kit kinihim mga covenant sa Lord. Then, later on, diri ka na-realize, gin-break ta yung covenant nato sa Diyos. Dili nato gintupad ang ato covenant sa Lord. Once kagin-break nato ang ato covenant sa Diyos, nagdi-depart ang Diyos sa ato. Napapaharayo ang Diyos. Kaya no, insugan mo sa Lord nga dili ko ikaw, dili na sa inyo. Amen? So naano ang ato mga covenant? Ikang santo, nagsayin ka mga Lord, magsaserve ako, magkakantak para sa inyo. Masayaw ako, magtutukar ako, mamulik ako, kung ano-ano. Ang ato covenant, iba-iba. Anak ko song, ihahatag ko sa inyo. Anak kinapuhi, ihahatag ko sa inyo. Amen? Pero, adi mo sa tagyak, Lord, trabaho, para mas lalo ako maghamit. Sa mayaw na trabaho, waray na, nawara na. I-break na ito ang ato promise and at covenant sa Lord. That time, sa break niya, yung covenant, doon niya naranasan. Kakuri kapag waray ang Diyos. Kapag waray ang protection sa ato sa Diyos, naiisahan kit sa kaaway, makuri. Amen? Nakikita nito niyo, kapag mayaw ka, ginihim mo sa iyong butang, nga ara mo, diri kalooban sa Diyos. Kaya nga, pag ako kanina, related yung topic ko sa ginsugan ni Regina, yung katapatan sa Diyos. Once nalirikit naging tapat sa Diyos, nabibreak yung covenant, naiisahan din sa kaaway. So, kaya naniwala pag kunyari sa karamdaman, nag-isip ako sinon kung natural ba ini or naisahan. Kasi
iba-iba nga klase ang karamdaman eh. Pwede natural, pwede naman na isahan. Para sa gisagad kanina ni Regina. Kasi aram mo, sa imong sarili, nga mayaon, sa imong mapahimo nga, waray mo himua. Kaya naisahan ka. Ano? Kaya nga, bisan sa ako, mga abo, pag nagkakayaon ito siya sakit, pangutahan ng kanunay, nado daw latin ang cause. Lalo na pag grabe ang sakit, ana ng cause. Tinanong nga, sulat sito. Tama ang kisa ni Sister Regina. Yung desisyon na to, affected ang natubugos ng family. Amen? Affected ang bugos na to ng pamilya. Like Samson, yung decision niya, apektado ang bugos ng Israel. Nga dapat kunta, ini nga santo pa, kung eliminate niya ito, takwil niya yung bad traits niya, yung bad characters niya, ginkuha niya yung panawagan niya sa Diyos, maihan na kunta nakalaya ang Israel. Kaya lang, wala siya nagpinakiuyag sa mga Palestine. Ano? Nagpinaka-bargain, pinaka-kungkuhan na siya nga to. Ipakita niya nga, makusok siya, parang hindi mo niya, i-display lang niya yung kanya potential. Minsan sugad kit siton. Karuyag ka, makilala kit kayo sa ato potential, diri para magbigay ng karangalan sa Diyos, kundi para maparangalan kit. Or makilala kit, hindi para makilala ang Diyos, kundi makilala kit. Amen. Which is, diri tama, kasi yung potential na ginhatag sa ato, ginhatag ito sa Diyos para maparangalan ang Diyos. Amen? Kaya, nung time na na-break yung vow, diba, na ginhimo sa kanya, giputa siya. Tapos, ginhimo siya para grind dito sa grandson, mga Palestine. Grabe yung pakuri sa kanya. Ano? Nag-suffer, diri la siya, kundi ang Israel kay nano, waray na, siya man naging padara, ikaunong siya, naging padara. Para ma-release or makalaya, mabuligan ang bayang Israel, bayang pinili ng Diyos. Pero paulit-ulit na bumabagsak. Until kan Samson, siya liwat bumagsak. Amen? Grabe. So, pinsan ngayon, mayroon ka potential, listo ka kumanta, listo ka sumayaw, listo ka mag-preach, listo ka tukar nga tanan ng instrument, aram mo, ikaw naliwat ang ibay sayang tingo, pinsan mayroon kasi nun. Ability, yung ginhatag sa iyong sa Diyos. Kung ito nga ability, diri mo papantayan sa imo character nga dapat tama sa atubangan sa Diyos, you will fail. Diri ka magtatagumpay. Ano? Kapag diri mo ginayos ang pagpapangalan ni Bishop sa pagpili sa workers, sa lalo-lalo na sa worship team, ang pinakamahalaga, character. Kasi yung talent, kung may naman itong talent, nakikita ng talent na ni-develop ito. Amen? Ako nakikita ko ito. Sa kadamusan, nahi-under sa ako ng ginкaptan ko para tunduan sa iba-iba na ginkuhan sa Lord sa ako, pinagkatiwala. Nakikitaan ko na ni-develop yung skills, potentials, abilities, yung kakayahan nato. Kapag willing talaga naruyag, nahibabaro. Ano? Na didevelop ito. Pero yung character, makuri. Yun, iton ang butang na nagkukos para maging stagnant kit. Ito ang butang na nagkukos para dirikit maumusad sa ato paglilingkod, dirikit naglumalago. Kay nanong mayong mga character na nadirikit buhian, bad characters na nadirikit itakwil, buhian, nadirikit pag-uhon. Amen. Yung bad characters, bago ko pa, sa Wednesday ata ito, may halintulad tayo siya sa mga crack, sa, kunyari, balay, may mga crack ganay ang mga balay, may mga crack. May halintulad dito siya sa mga crack. Ito nga mga cracks. Ito ang mga lugar maging susudlan sa mga halas, sa mga
naninihin ko mga manurokog, doon sila si doon na agi. Nga minsan, diri ka na abat, grabe na ang imo naranasan, bago mo nagsaserve ka, nag-question ka sa Lord. Kaya nung nga sugat sini, without realizing nga ikaw ang may problema. Aning character, may problema or different area sa imo kinabuhi, mayaon crack nga kuntiin nag-aalaw sa mga diri mo upay nga makasulod sa imo. Makasulod, makapenetrate sa imo kinabuhi. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. And number 3, he used his gifts and abilities unwisely. Bago ko pa, ginhimong kanina siya parang performer. Gingamit niya ang kanyang abilities, hindi rin tama. Ikaw na rin yung ability, liso ka sumayaw, di ka nasayaw. Dito sa kuwan, parang palakpakan kang so, dindihin, naranasan ko ito. Hindi kang sa bata pa. Ano? Ikaw ang bida dito, ikaw ang starring. Gitindihin siya, kilala kami na din. Kaya, hindi ko siya sumayaw, di ba? Gusto ka kumanta, di ka nagkakanta. Gusto ka maglata, gusto ka ma-develop ang imo preaching ability, ibaan imo preaching, hinhili mo nga preaching, kada adlaw. Preaching ato sa imo mga kapitbahay, sa buhay sa iba. Imbis kunta nga preaching para sa Lord. Nanin abilities. Amen? So, kailangan magamit natin ato gifts sa tama. Magamit nato wisely. Nagpapagod lang yes mo ba isay ka na dito nakikilala ka, palakpakan ka, pero alam mo, hanggang doon lang yung napapas ito. Ang maparapas ito, waray itong credit sa Diyos. Kay unang-una, dapat ang credit para sa Diyos, dili sa imo. Amen? Ginaan ko nato yung karangalan na dapat sa Diyos, hanggang ato sa ano. Amen? So, masulit ito para sa Diyos. Mag-fail it. Yun yung nangyari kay Samson. Nag-fail siya sa tulong rason. Yung despicable character, tapos yung pag-break niya sa kanya vow sa Lord, vow sa Lord, ilang beses ka na muna gin-break aning vow sa Lord. Maupay pa sa tao kung ingits mo lang ito, gin-breakan mo, okay lang. Pero sa Diyos, say ka na promise sa Lord, tapos gin-break mo. Ikaw nga ni ang nabibreakan, nagtatangis ka man. Pero wala mo ka-realize, ilang beses mo gin-break si Lord. Ilang beses mo gin-breakan si Lord. Kaya mas naruyag ka sa ibang abutang kaysa sa Kanya. Amen. Pero one thing nga kaupay sa last part sa life ang mamatay si Samson. Sa grabe gini, papaperform siya nga to. Siyempre, nagtubuta mo ng kanyang buhok. Nangadji siya sa Ginoo. Nag-repent siya mula niya, Lord, isang last time na lang. Ihatag ko to sa kankusog, ma-certain purpose na kinabuhi. Pao niya, tagi, ihatag ko to iniya kusog. Kasi alam niya purpose Siton nga tayo nga nagpa-perform siya nga tanan, nga officialis, nga tanan, nga mga Filistin, nakatusiton dito nga lugar. Ginhigot siya. Ang sayo niya nga kamot alisan sa iyo nga postingan ako, ang sayo at sa luyo. Sa pundasyon. Nga dagko. Ginhimo siya katatawag dito kasi wala na kanya kusog, di ba? Pero that time, na-realize niya, dumulog siya sa Diyos. Boy niya, Lord, for the last time, tagyak chance. Then, kinhatag ikan sa Diyos. Ang problema, namatay siya. Pero ang kupayan lang, before siya namatay, na-serve yung purpose, yung gitsugat sa angel, nga ani-animuon ni Samson. Pero kita yan may pagit chance. Kaya hultot tayo nga i-display kiti mo, katatawuan, sa kaaway, pag pinakaluhan kit,
kaya nga ialaw ta nga ang atong life maging miserable, which is dili to at plano sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Dili to tao ang plano sa Dios. So yan at ang mga areas ng atong kinabuhi nga naisa sa kaaway, nga kailangan ta i-surrender, kailangan ta liwat, i-aro sa Lord nga, Lord, tagi pa kami another chance. Every day na higi matakit, God is giving us a chance na ma-serve yung purpose sa natong kinabuhi. Kaya nanong ginalaw ta nga masayang yung purpose. Kaya nanong ginaalaw ta nga iaalaw ta nga kumbaga nasasayang yung maraming panahon, maraming oras na dapat kung nag-function in according sa abilities, according sa ginhatag na potential sa Diyos, ikaw pa sa nasa sinapupunan sa atong nanay, dapat daramo ng tao ang naliligtas. Dapat daramo ng tao ang nahibalik sa Diyos. Daramo ng tao ang na-enjoy naman kung nila ang presensya sa Diyos. Pero, despite sa ato mga paulit-ulit na pag-fail sa Lord, ini nga oras, naniniwala ako na God is giving us a chance nga mag-desisyon. Ihatag ang ato last chance na ginahatag sa ato sa Lord. Yung life nato, ihatag nato, ma-serve yung purpose. Dili pwede nga ang ato, nakaruyag sa ato, maging tao ang nasusunod. Kapatid, di ka din nabuhi para sa itong mga butang. Naniniwala na buhi ka kasi mayroon special naging pabahimo sa iyong Diyos. Bisan how many times mo naging fail at Lord, is still dili na suko ang Diyos. Kaya ang ginahatag niya ini nga message kay karuyag sugaron sa iyong sa Diyos na never kanya ginsukuan. Nawa, diri ta sukuan ang Diyos. I-accept ta yung chance. I-accept nato yung another chance na ginahatag sa Lord. Mayong pakitpanahon. Ayaw ta paghulta nga pareho kang Samson, last minute na ngayon ito sa kanya kinabuhi. Wala na niya ka-enjoy yung klase sa pag-serve sa Lord nga dito man dapat bumantong sa kamatayan. Amen? Huwag mong hayaan na mag-serve ka kung saan mamamatay ka na. Hanggat mayroong ka kusog, mayroong ka chance na naramo pa ang imo mahimo para sa Lord, makumplay mo yung ipapahimo sa imo sa Diyos. Ito nga na ang gisusugad sa ato nga message sa Lord. Yung lesson today, nagbutang ang situlong nga lesson. Great strength is in one area of life does not make up for great weaknesses in other areas. Minsan mayong kakusog, di reason kaya ma-make up yung mga weaknesses sa nato area, maliban, i-work out mo yung weaknesses na yon. Waray sinon iba nga makakabulig sa kundi ikaw na sina Diyos. Ang Diyos, diri ka kaya buligan, kung diri mo isusurrender aning kinabuhi sa Kanya, kung diri mo siya i-allow. Like, sinon ang Samson sa lasa pag niya isurrender na niya kanya life, ang bago niya, Lord, tagi ang chance. Mahimo ko niya na. I-surrender na niya, na-realize niya yung purpose sa kanya life. Kano mo pa isusurrender na yung life para magamit kang mahintili ang boldly na mahatagan si karangalan ng Diyos. Now is the time, not tomorrow. Diri unina. Yan na, ito yung time. Ayaw paglin-on sa imo kusog. Ayaw pag-rely
doon sa imo kakayahan, matatanglay ka. Kaya kapag imo na itong sarili nga kakayahan, mayaw nitong limitasyon. Not unlike sa kakayahan or strength na tigang sa Diyos. Kasi na-realize ito ni Samson. Sa time na grabe ang pag-upod sa kanya sa Lord. Yung strength na mayaon siya, kaano man itong kanalag ko doon kaya. Wala sa kanya, easy talaga sa kanya. Pa i-break ang mga dako nga chain or na ano pa man. Kaya niya, isipan na lang ang liyon na umatungala sa kanya. Gin-break niya, bumuka niya, kanya lang kamot, waray gamit nga ibang nga utang. Sugat sinong kapuso. Pisan kita. Without Him, we can do nothing. Pero with Christ, nothing is impossible. Ito nga mga butang na naranasan ni Samson, kaya taliwat maranasan kung tutuusin na. As long as ada ang presence sa Lord, ada ang pag-upod sa Diyos, doon mula marirealize na dapat santo pa. Iba isa'y ang plano sa Diyos, di rin natin hihingitan. Pero diri mo itong mararanasan hanggang diri full surrender sa Lord. Ihatag na tanan sa Diyos, lalong-lalo na ang businesses. Amen? Number 2, God's presence does not overwhelm a person's will. Bisan ada ang presence, paulit-ulit, atong presence sa Lord, ginugdan siya. Pero tungod kay nag-decide siya, nga isumat ang kao, maarap na siya mapapahamak siya. Diri ito kaya panlagdan sa Lord. Diri siya nang himasok sa ato. Ginrespeto niya ang ato kanilang. Maupay pa ang Diyos, ginrespeto kita, diri ta siya ginrespeto. Every time na naghimok yung desisyon out sa kaburuton sa Diyos, gindi-disrespect ta ang Diyos. Kinano, gintatalikuran ta siya. Amen. Kaya nga, bisan ada presence sa Diyos, isipan na lang kung ikaw ang Diyos. Ada ka. Bisan grabe na, ada ka lang gihapon kasi pagaw niya, I will never leave you nor forsake you. Ada siya. And ang Diyos, ada sa katanan nga dako. Ada siya. Tapos nagigitan niya kung paano mo siya bayaan. Gaano kasuol sa Diyos. Kita nga ni nga tao na susulat kapag kita ang babayaan. Ano? Dapat na-realize na ito. Ano? Nadiri kita sulat, ayaw ka papabayaan Diyos. Amen? Kaya kung mayon the best talaga na dapat mag-stay sa ato life. Wakay iba, kundi ini nga Diyos. And last, God can use a person of faith in spite of his or her mistake. Despite kuno sa ato mga mistakes, kaya lang ihapon gamitin sa Diyos. Kinano, hindi naman talaga nagkamali ang Diyos. Nagsiwalay pagsisi ang Diyos na pinilit niya. Pinili ka, pinili ako. Pirmi isusugat ni Lord, diri ang nagsisisi nga kamo anak yung pili. Diri siya nagkamali nga kita, ang kanya pili din sa loang. Amen? Ang kailangan la, ma-realize ta, nga matagan na siya important sa atong kinabuhi para ma-serve yung purpose. Maging tapat kit sa Diyos. Ano? Maging tapat kit sa atubangan sa Diyos sa katanan nga area. Diri maiwasan nga nagkakayaon kit mga nagkakayaon kit mali nga desisyon. Pero ang importante, maaram kit mag-aro sing totoo nga pasaylo sa Diyos. Repentance pag nagpagkuhan ng kinabuhi. Diri itong repentance kapag di nagbabago. Bisan mo itong sugaron. Ano? Bisan ang pag-amin, diri itong parang sa nagsisisi. Mayaw nag-amin, diri nagsisisi. Amen? Pero ang nagsisisi, nagigitan mo, may pagbabago na nangyayari. Amen? So tayo ay magsitayo. This time, grabe kasi, I know, grabe talaga yung ilalaan ng Lord. Ngayon talaga something kakaiba na himo ng Diyos yan na year 2024. Kaya nga, kailangan niya na pala ma-realize na ano ang mga butat,
na pwede maghinder sa ato para maging mabinungahon it ng mga lingkod sa Dios. Ngano ang mga butang na pwede mag-cross para mag-feel it sa ato purpose in life. Amen? Ngano ito ng mga butang, ngano ang mga character, ngano ang ato mga decision nga kinihini mo, nga diri nga yan angay, diri nga yung kabulong sa Diyos. So yun na karuyan sa Diyos, isurrender nato, ang ato life, karuyan na sa Diyos nga, i-acknowledge nato siya sa atong kinabuhi. Nanayaan nato ang Diyos na kumilos. Lord, tangi kami another chance, tapunin kami otro. Adi kami, Lord. Haruyag na mo ma-serve and purpose sa nung kinabuhi. Kung mayon man nakakaaram sa tao mga ginaagian, sa uri, sa mga failures, ikaw ito. Waray lingid sa iyo. Na na-realize na mo yan ang oras na waray kami iba nga kailangan, kundi ikaw. Your presence alone is enough para ma-deliver kami, Lord, sa katanan na mga negative na naranasan na mo sa kinabuhi. Give us a chance, Lord, nga pahimo na mo. Kung ano ang butang karuyan mo ipahimo sa iyo. Nag-recommit kami sa iyo, na naman vows, nga na-break na mo, Lord, lagi kami chance na ma-reconcile kami sa iyo. Just close your eyes. Hayaan mo maranasan mo ang presence of Lord. Gusto kang yakapin ng Diyos and merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Just close your eyes. Kung naruyag ka, ibutang ka ng kamot sa tapat sa dibdib, just do it. Or kung naruyag ka, itaas ang iyong kamay. Tanda ng pagsuko sa Diyos, pag-surrender ng lahat sa Diyos, just do it. Kung di ka comfortable, just acknowledge the presence of the Lord. Ayun ako na pag-inintindihan ng hipin. Kung ano pa man ito, ayaw magpalampasan niya nga oras na ginahatan sa Diyos. Kasi mayon karuyag himuon ng Diyos. Sa kabutihan ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kapagnalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Come on, awitin natin yan mula sa ating puso. O Diyos, sa kabutihan